Pwede po ba na pasalamatan po natin ang Panginoon? Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon sa bayang Pilipinas. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa ating pamilya. Pasalamatan po natin ang Diyos sa ating mga buhay, sa Kanya pong ginagawa sa atin. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness, for your kindness. Marami pong salamat, Panginoon, because you never fail us to show your mercy in our everyday life. Marami pong salamat, Panginoon, that even in the midst of the chaos that we're going on, we can still depend on you and trust on you, Lord. Panginoon, we come to you. We are humbling ourselves. Remind us, Lord, from your word that you never change and are always constant in your faithfulness. Marami pong salamat sa inyong ginagawa sa aming bayan, Panginoon. We know, Lord, sometimes na-hype na lang ito ng media. Hindi lahat mako-cover, Panginoon. Minsan yung na-highlight sa media, Panginoon, yung mga bad news. Pero Lord, marami din naman nangyayaring mabuti. But we pray, Lord, na lalo pa pong mamalagi, Panginoon, yung pong influensya ninyo, godly influence over our social media, our media, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng sangay ng aming gobyerno. We are praying for godly influence over our leaders sa mga nanunungkulan. Kayo pong siyang patuloy na humawak sa kanilang mga puso, baguhin ang kanilang pag-iisip, maging ang kanilang buhay. In our human effort, Lord, we cannot do it. But we know, Lord, you can do something. That's why we are praying to you. Just like what you did from before, Panginoon, kahit ngayong even the sinner, they change, nagbabago sila. Even when Saul, Lord, when he met you, na-transform siya. And we are praying, Lord, the same encounter with our leaders. Lord, they would have a genuine encounter with you. Magkaroon sila ng tunay na malasakit para sa aming bayan. Makita nila, Panginoon, ang paghihirap ng bawat Pilipino na hindi po sila masilaw sa kapangyarihan o maging gahaman sa salapi, Lord, pero magkaroon sila ng tunay na malasakit. And Lord, we, as a Christian, bilang isang Pilipinong Kristiyano, we are praying, Lord, that instead, Lord, of commenting negative things or pangungutya sa aming gobyerno or parang paninisi sa aming gobyerno, Lord, masabi namin, nandyan na yon. Masabi namin na may mali nga, pero Lord, hindi po kami makikiisa doon na magiging part kami ng problema. But we want to be part of the solution, Panginoon, na manalangin kami, ipanalangin namin, Panginoon, ang aming mga nakikita at naririnig. We know, Lord, you are faithful. When we are faithful to you, you are faithful to us, Panginoon. At alam po namin na may ginagawa ka kahit hindi po namin nakikita. We are also praying, Lord, for every family that we represent sa mga nangyayari pong violence ngayon. We are praying, Lord, na patuloy na mai-preach, mai-share ang iyong salita so that the moral, Panginoon, ng mga kabataan ay maitama sa bahay pa lamang, Panginoon. At nakikisa din po kami sa mga guro, sa bawat profesyon. We are praying, Lord, na maging kabahagi kami dito, na isa po kami sa mga ginagamit ninyo para i-lead din po ang mga young people, this generation. We are praying, Lord, na magkaroon po kami ng tunay na pag-ibig at malasakit sa bawat isa. We will not just watch, we will not just pass by, but we are the one who's gonna see. We will stop and help, Panginoon, tumulong kami, magkaroon kami ng tunay na malasakit. And we are praying, Lord, katulad po na aming ipinapanalangin in Isaiah 60:18, that no longer will violence be heard in our land, nor ruins or destruction within our borders. But we will call our walls salvation and our gates praise. We declare this over every street, over every family. Lord, sa aming pong Porac, bayan ng Porac, Pampanga, hanggang Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ito pong aming samod na langit, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon. Hinahayaan ka namin na ikaw ang siyang kumilos. Gawin mo kung anong nararapat. Mahabag ka sa amin. Kung saan ka mas lalong mapupurihan. Marami pong salamat, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. This we pray po in Jesus' name we say, Amen and Amen. Maaari na po tayong umupo at ihanda na po natin ang ating sarili para po sa salita ng Panginoon na ihahatid po ni Pastor Sam. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo po ay manalangin muli. At humingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa presensya ninyo sa aming kalagitnaan ngayong pong umaga. Naririto po kami sa oras, Panginoon, ng pag-aaral namin ng iyong salita. Ang panalangin namin, pagkalooban mo kami ng karunungan. Alam po namin na limitado ang aming alam at hindi po kakayanin ng sarili po naming karunungan.
Kaya humihiling po kami, Panginoon, ng tulong po ninyo ngayon pong umaga. Ang iyong mga salita, your words, Lord, can only be understood if we will use our spiritual ears, Lord. At if you will just give us wisdom. Kaya maraming salamat po. Ikaw ang aming tagapagturo. Ikaw po ang maririnig namin, ang boses ninyo at tinig namin. Ang nais naming marinig at mapakinggan ngayon pong umaga. At dalangin namin na ikaw ang aming makita at patuloy kang matanghal sa aming pag-aaral na ito. Bigyan mo rin kami ng kakayahan at desire, Lord, sa aming puso na hindi lang basta makinig, kundi maisagawa ang lahat ng kalooban po ninyo at nais ninyo. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Nais ko lang pong hingin, I don't know kung nabanggit na po nila, if we can turn our cell phones po in silent modes para po walang maging distraction po, no? Once in a while po, we will be reminding that para po maayos po yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong pong umaga. So, ngayong pong umagang ito, hindi na ako magpapaligil-ligoy pa. We will be talking about one story in the Bible. We will talk about pakipindot mo muna yung PowerPoint. Yan. Okay. We will be talking about the story of the floating axe head. I don't know po if you know the story. It is written in 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. If you are reading your Bibles, I think po some of you are familiar with that story, but we will be talking about yung pong story nitong floating axe head na ito, no? We will talk about how God can recover what was lost. Alam naman po natin na kaya pong ibalik ng Panginoon ang anumang bagay na nawala. Lalo pa kung yung bagay na iyon ay talaga namang ibinigay sa atin at ninakaw lang ng ating kaaway, no? O ng dyablo sa buhay natin, kayang-kayang ibalik yan ng Panginoon. So we will be talking about this story, the floating axe head. It is written in 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. Basahin po muna natin ng diretso yung pong kwento sa Biblia, no po. Tapos po subukan natin pag-aralan po ito ng mas malalim ng konti, no. So let's read 2 Kings chapter 6. Let's start from verse 1 hanggang verse 7 po ang babasahin natin. But verse 1, ganito po ang sinasabi, the company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us." Now, if you are reading your Tagalog Bible, kasi binasa ko yan po yan sa Tagalog, yung pong place where we meet, ang ginamit sa Tagalog ay tirahan. Pero ang totoo, hindi naman talaga nila tirahan yon. Kasi po, though sa Tagalog nga po, yung prophets, company of prophets dyan, ang nakasulat ata sa ibang translation, sons of Elisha. Parang, though hindi naman talaga anak ni Elisha yon, i-explain ko lang po ng konti. Baka ganun ang mabasa ninyo sa Tagalog. Ang reason behind that is this. Ang isang parang guro, ang talagang turing, noon pa man po, ang turing niya sa mga disipulo ay anak. So usually po, yung mga disciples, ang tawag sa kanilang guro o leader ay tatay. Parang ganoon. Parang katulad po namin sa mga teachers sa school. Usual pong maririnig ninyo na tinatawag naming anak ang mga estudyante namin. So, it doesn't really mean that napakarami namang anak ni Elisha. Baka po i-translate ninyo ng literal. No po? There are company of prophets. Here is Elisha, the main prophet. And then there are people na nais tumugon sa panawagan din ng Diyos at nais maglingkod sa Panginoon. At ito yung mga company of prophets. So, si Elisha po is the, let's say, parang chief prophet that time. Tapos po may mga disciple siya o mga apprentice. Okay po? So, ganun. Company of prophets. So, sinabi po nila kay Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small." Though sa ibang translation, tirahan ang tinatawag ang ginamit na salita, pero it's a place where they meet together. Okay po? Yung mga company of prophets, ano ko sa Elisha, ito po yung puok na kanilang where they meet, yung lugar ng pagtitipon. Parang ganoon po. Ang sabi nila, "See, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan." Jordan po is may river po doon. Alam naman natin. I think if you are reading your Bibles, Jordan River is very familiar. So, punta tayo doon sa Jordan where each of us, ang bawat isa sa amin,
ay makakakuha ng kahoy. Bakit po sila kukuha ng kahoy? Kasi nais nilang magpatayo ng isang mas malaking lugar ng pagtitipon. Okay po, dinidiscuss ko lang po yung context at background nito para maintindihan natin. So, ang sabi nila, punta tayo ng Jordan. Let's go to the Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to meet. So, nais talaga po nila. It is their desire to build a bigger place of meeting. At nagpaalam muna sila kay Elisha. Anong tugon po ni Elisha? He said, go. Yun po ang sabi. And then verse 3, then one of them said, won't you please come with your servant? Pwede po bang sumama kayo? Yun po yung parang tanong nila kay Elisha. No? Ang sabi po ni Elisha, I will. Yun po ang sabi. And then verse 4, he went with them and they went to the Jordan and began to cut down trees. And then in verse 5, as one of them was cutting down, just try to imagine, nagka-cut sila ng tree, one of them, suppose sa mga apprentice, o one of the people doon sa company of prophets na sinasabi dito, one of them was cutting down a tree, the iron axe head, yung pong ulo ng palakol, na kung ma-imagine po ninyo, habang pong nagsisibak sila ng kahoy, nagpuputol siya ng kahoy na ganyan, biglang lumipad yung ulo po ng axe, no? Yung axe head fell into the water, nahulog po siya dun sa water, at ang sabi niya, oh no, my Lord. He cried out, it was borrowed. So medyo nataranta po siya, kasi po, yung pong gamit niyang palakol, hiram lang. Nakuha po ninyo? Ay, na-experience na po ninyo yan? Humiram ka ng isang bagay, tapos po biglang nawala yung hiniram mo, o kaya nasira. Siyempre po, kakabahan ka, no? So ganun po ang nangyari. So, oh no, my Lord, ang sabi niya, he cried out. It was borrowed with exclamation point. Ang ibig sabihin ng exclamation point, may intense emotion at saka strong feeling nang sabihin po niya yan. No? Pasigaw, kumbaga, sa yung tinuturo sa atin sa eskwelahan pag may exclamation point. Now, verse 6 po, the man of God, which is Elisha, asked, nagtanong po si Elisha, where did it fall? Saan ba banda nahulog? Yun po ang tanong. When he showed him the place, tinuro po ng tao yung kung saan banda nahulog, he showed him the place. Elisha cut a stick. Pumutol po si Elisha ng stick. Hindi po sinabi gaano kalaki, anong klaseng stick, basta kahoy. Okay po? Pumutol si Elisha ng isang stick and throw it there. Tinapon po niya dun sa tubig, dun sa bandang kung saan nawala o nahulog yung pong axe head. And ang sabi po dito, made the iron float. Bigla pong pag-drop po ng kahoy, bigla namang lutang ng axe head. At hindi po normal na nangyayari yon. Yung pong paglubog ng bakal, normal yon. Pero ang paglutang nito, milagro yon. No, para po malinaw. No po. Then verse 7, ang sabi po ni Elisha, nung lumutang na yung pong axe head, lift it out. Punta ka, kunin mo. Iangat mo sa tubig. Yan ang sabi po ni Elisha. Then the man reached out his hand and took it. So that's the story. Pag binasa po natin yan, parang normal lang na story. Pero hindi basta normal kasi may miracle na nangyari. Pero ano bang bagay yung pwede nating matutuhan dyan? At ano po ba ang tinuturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga dito sa binasa po natin? No? Marami po ako sinulat dito. Hopefully po, I'm asking the Lord na bigyan ako ng kakayahan maipaliwanag ito ng maayos at bigyan din po tayong lahat ng karunungan para maintindihan po ito. Ano po? Ewan ko po kung naranasan na po ba ninyo na mawalad ng isang bagay. I think one way or another, naranasan na natin yan. O kaya na-misplace natin. Okay po? Tulad ng susi, cellphone, wallets. Yung wallet, kakabahan ka talaga, lalo na kung may laman. Ngayon, kung walang laman, okay lang, no po. Yung mga bagay po kasing nabanggit, mahalaga sa atin. Kaya kapag ka nalaman mong nawawala, hindi ka talaga hihinto hanggat hindi mo makita yan at hanggat hindi maibabalik sa'yo. Pero alam po ba ninyo, ngayong umaga, pag-usapan natin na may mga bagay na maaaring mawala na mas mahalaga pa at mas importante sa lahat ng binanggit natin.
Mas mahalaga pa sa wallet na may laman pera, sa cellphone, sa susi. Mahalaga pa sa lahat ng yan. Kasi po, kapag nawala ang mga nabanggit, pwede maibalik ulit o mapalitan kung hindi naman maibalik. Pero may mga mas mahahalagang bagay. Sometimes, most of them are intangible. Mga bagay na hindi natin nakikita, nahahawakan, pero mas mahalaga kaysa sa mga nabanggit. May mga mahalagang bagay na pwedeng mawala na po, na napakahalaga. Kaya let's do a checklist po this morning before we proceed. Konting checklist lang po. I-check lang natin kung ang mga babanggitin ko po ay nandun pa o baka naman nawawala na. Kasi po ang mga bagay na ito, hindi sila madaling mapansin na nawawala na pala. Hanggat hindi talaga matutukan o mabanggit na po. Una po, sa listahan. I-check lang po natin, wag na kayong sumagot ng malakas, sa sarili na lang po natin. Na po. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Pero let's just be honest. Kasi po, hindi naman tayo kailangan magpanggap ngayon pong umaga. Maging honest tayo sa harapan po ng Panginoon. At ang Panginoon po ang kausapin natin. Tignan lang natin kung nandito pa ang mga bagay na ito na sinasabi kong mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay na nabanggit ko kanina. Una po, sa listahan. Nandyan pa po ba kaya ang gana natin sa pananalangin? That's the first one. So you just try to assess this checklist po ito. Nandito pa po ba yung, hindi ko po sinasabing nananalangin pa ba kayo? Ang tinatanong ko po, yung gana sa pananalangin. Pwede kasing nananalangin ka pa pero wala na yung gana. Hindi po ba? So let's just be honest and let's just check if nandito pa po sila. Yung gana sa pananalangin, that's number 1. Number 2, yung excitement sa pagsimba. That's number 2. Pwede kasing nagsisimba ka pa, but we're talking about the excitement. Okay po? That's number 2. Number 3, yung kagalakan po natin sa paglilingkod o yung pagnanais nating makagawa ng isang bagay para sa Diyos. Maaaring wala kang ministry pero you have the desire lagi. Kapag ka nag-open tayo ng isang bagay na pwedeng gawin para sa Panginoon, mayroong kang desire to do it. Nandun pa ba yun? Naghahanap pa po ba tayo ng mga opportunity to serve the Lord kahit maliit lamang? Okay? That's the third one. Number 4 po, diretso na. Yung init po ng relasyon o pag-ibig natin sa Panginoon, nandun pa rin ba kaya? Ayan. Mga few things lang po ito. Pero sigurado po ako, you will all agree na mas mahalaga ang mga ito kaysa sa mga material na bagay na nabanggit nating pwedeng mawala. Ngayon, ang mga bagay pong ito, ang mahirap, hindi natin agad napapansing wala na pala yan. Minsan ginagawa pa rin natin ng mga ginagawa natin dati, pero yung mga bagay na nabanggit, hindi agad napapansing wala na pala. Sometimes nananalangin ka pa rin, pero kung hindi mo talaga papansinin, wala na pala yung apoy, yung gana, yung pong excitement, yung kagalakan, yun yung mga bagay na importante na kadalasan po, hindi man napapansin na wala na pala. At alam po ninyo, ang isang bagay na narealize ko, kapag hindi mo alam nawawala ito, hindi mo siya hahanapin. Magsa-start na maghanap ang tao pag nalaman mo na at na-realize mo nang nawawala ito. At maraming mga tao po, matagal nang wala ang kagalakan, matagal nang wala yung pag-ibig nila sa Panginoon, pero dahil hindi nila alam wala, hindi sila naghahanap. At ang nangyayari po, lalong napapabilis ang paglayo. At napapabilis ang pagputol ng relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon po, napakaganda, na i-check natin ang ating mga sarili. At nais po ng Panginoon ngayong pong umaga, nasa liksikin natin ang ating mga puso. Baka po may mga nawawala na kailangan maibalik. Kailangan po hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, kundi ngayon. Ano po? Ganito po kasi yung nangyari sa teksto po na binasa po natin. We have read yung pong 7 verses. No po? Na habang pumuputol po yung isang tao doon, pumuputol siya ng kahoy para gawin yung gawain para sa Diyos. Kasi po tandaan po natin, nagsisibak sila ng kahoy to build yung pong mas malaking lugar na panambahan. No po?
At gayon po ang nangyari habang gumagawa siya para sa Diyos po kasi yan eh. Bigla pong lumipad yung bakal ng palakol at lumubog po doon sa tubig. Hawak pa rin niya ang handle, pero wala na po yung mahalagang bahagi. What I mean is, hawak pa rin ang handle, pero wala na ang talim. At yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. I have here a picture. Ayan. A picture of a man. Pinagawa ko po yan kay AI, no? Kasi po, hindi ako makahanap ng picture na ganun eh. So, in-instruct ko lang po, ganun po ka-powerful ngayon ang ating, ang ating technology. Tinype ko lang po na yung prompt about dito po sa tao na nagsisibak ng kahoy, pero kahoy na lang ang hawak, wala na yung talim. So, para ma-imagine lang po ninyo, habang nagsisibak siya ng kahoy na ganyan, napansin niya, biglang gumaan siguro yung dala niya, wala na pala yung talim. At palagay po ninyo, kahit anong hampas pa yan na gawin niya, wala nang mangyayari, hindi po ba? Kasi yung pinakamahalagang bagay, wala na. Mga kapatid, marami po ganyan eh. Ngayon, hawak pa rin ang kahoy, parehong galaw, parehong kilos, parehong hataw, pero wala na pala yung talim. Opo. So, pag-uusapan po natin yan. Babalikan ko lang po yung mga verses po. No? Let's go back dito po sa verse 1. May hinighlight po akong part dyan. Dyan ako magsisimula. Kasi po babalikan natin ito at pag-aaralan natin ng mabuti. Verse 1 po, the company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us." Dito po nag-umpisa ang kwento eh. Ang sabi po dito, mabilis na lumalago po kasi yung gawain sa panahon po ni Elisha. No? Dumadami po yung gustong matuto ng salita ng Panginoon, dumadami yung gustong maglingkod sa Panginoon. Kaya po, dumating ang pagkakataon na yung lugar na kung saan sila nagkakatipon, maliit na para sa kanila. Kasi nga po may paglago ng gawain. Na po. Kapag ka po lumalago ang isang bagay, mga kapatid, makikita natin dyan, talagang kapag may paglago, may kailangang gawin. Hindi po pwedeng wala. Tandaan po ninyo, kapag ka may paglago o nais ng paglago, ng kahit anong bagay po, hindi lang po sa gawain ng Panginoon, kapag nais natin ang growth o yung paglago, may kailangan tayong gawin. At kita naman po natin, may ginawa sila. Hindi tayo pwedeng humupo lang, maghintay, nakatunganga, nakikita nating may lumalago at wala pa rin ginagawa. Hindi pwede yun. Kailangan may gawin kapag gusto natin ng paglago o may paglago, kailangan may gawin, minsan kailangan may putulin. Kailangan mayroon pong itayo na po kapag may paglago. Kaya nga naman po sa binasa natin, lumalago ang gawain, masyado nang maliit ang lugar, kaya nga naman kumilos sila, nagputol sila ng kahoy, nagtrabaho sila. Ang lahat ng yun hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa Diyos. Kasi po yung lugar na kanilang pagtitipon ay maliit na. Alam po ninyo, habang binabasa ko ito, napahinto ako ng sandali. At sandaling nanalangin. Naisip ko po yung gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Habang binabasa ko po ito. Pumigit po ako at ang sabi ko sa Panginoon, ginamit ko mismo ang salitang yan, napasabi ako sa Panginoon, "Lord, the place where we meet is too small for us." At nung huli pong nandito po si Pastor Reheni, we are talking about it. Kasi po kung napapansin po ninyo, ang lahat ng mga young people, wala na dito. May mga young people na nandito, pero they have a separate meeting in the afternoon. Kasi po kung darating tayong lahat, dito na talaga tayo kakasya. Just try to imagine po kapag ka nagfa-family day tayo, di po ba? At saka kapag ka nagkakaroon tayo ng event, halos po wala ng upuan. So, I think all of us will agree na the place where we meet is too small. And, ewan ko po kung pareho kayo ng burden sa akin. Pero napahinto ako sandali at sandaling nanalangin at sinabi ko nga sa Panginoon, "Lord, the place where we meet is too small." And I'm asking everyone, please include this po in your prayer. Sama-sama po nating ipanalangin at idulog ito. Hindi tayo pwedeng nakatunganga na lang, alam na nating maliit na. Kailangan nating sabihin. In this case, sinabi nila sa man of God because
Elisha is the representative of God in that time. So parang sinasabi nila na maliit na po yung ating lugar. Um, Hindi ba alam ni Elisha ang maliit na? Alam po. Pero sometimes po, kailangan talaga nating sabihin din sa Panginoon kung anong kailangan natin. Kahit pa alam na ng Diyos na kailangan natin ito. Ito po yung simbolo ng ating pagtitiwala sa Kanya. So I encourage everyone and I invite everyone to pray for this. That the Lord will enlarge the place of our meeting. Hindi po ito para sa atin, kundi po para sa gawain po ng Panginoon. Let's ask God. At ang naniniwala po ako that the Lord will bless us all individually. Na hindi natin kailangan mag-solicit o humingi sa labas. But the Lord will bless each and every one of us so that we will have a part in this construction of a much bigger building. So ako po, ang panalangin ko, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Kasi po, pag tayo pinagpala, madali po ang lahat ng bagay. Di po ba? Nasa Diyos naman po yan at kayang-kaya ng ating Panginoon. Now, one of these days po, very, very soon, we will talk about this again. Babanggitin po namin sa inyo. Napag-usapan na po namin sa likod, but babanggitin po namin sa whole congregation very, very soon. Pero, nabanggit ko lang po yan kasi po, habang pinaprepare ko ito, sinare ko lang po na naisip ko yung church natin because bagay na bagay kasi yung word na the place where we meet is too small. Kaya parang tamaan ako doon yung place of meeting Parang tamang-tama siya at saktong-sakto siya. Sinare ko lang po yun. I don't know if it's personal with me. Pero since you're all part of this congregation, you're all part of the Might of Our Christian Fellowship, kaya sinashare lang po namin. Pero, darating po tayo sa pag-uusap na yan. Babalik po ako dun sa kwento. Speaking of growth o paglago, hindi natin pwedeng pag-usapan lang ang church at ang church building. Remember, we are the church. Tayo po ang church. Kasi po mga kapatid, anong silbi ng malaking gusali kung ang mga tao sa loob nito hindi naman lumalago ang pananampalataya? Kasi ang totoong church is not the building. Yes, we desire yung pong much greater space. Kasi po kulang ang capacity ng isang lugar. But, mga kapatid, kailangan nating intindihin at balikan ang tunay na kahulugan ng church. Ang church kasi po is us, not really the building. Kahit tanggalin mo ang building na ito, kung magkakatipon tayo, the Bible still call us a church. Kasi po, the church is us. So, ano po ang silbi ng isang mas malaking building kung ang mga tao naman na laman nito ay hindi naman lumalago sa pananampalataya? Anong silbi ng malaking gusali? Kasi po ang church ay hindi naman ang gusali, kundi ang mga tao na nagkakatipon para kay Kristo sa loob ng gusali. Yun po ang mismong ang church. Tayo yun. No po? So yes, we desire growth. Lagi naman tayo nagde-desire ng growth. Pero alam po ninyo, may nice lang po akong i-highlight dito. If we want growth, tandaan po natin, growth requires participation. Hindi po pwedeng gusto mo lang mag-grow pero ayaw mo mag-participate. Ayaw mong kumilos, ayaw mong gumawa, ayaw mong makibahagi. Basta gusto mo lang ng growth. Hindi pwede yon. Because if we want growth, it requires participation. Lahat tayo may bahagi. Ang sabi po ng verse 2, sila mismo galing sa kanilang sarili. Tandaan po ninyo, hindi po sila pinilit ni Elisha. Hindi sila pinilit ng Diyos na gawin ito. Wala nga tayong mababasa na pinasabi ng Diyos na, gawin nyo to. Pero from their own heart, yung own desire, na nagsabi sila, tara, punta tayo doon. Parang, ano po yun Anong ba tawag doon? Yung volunteer spirit yan Galing sa puso, hindi napipilitan. Ang sabi nila, let us go to the Jordan, where each of us can get a pole. Let us build a place there for us to meet. Yan ang sabi po nila. So makita po natin, they want growth, they want the place of their meeting to grow, pero alam nila na kung gusto nila ng growth, it requires participation of everyone. Nakuha po ninyo? May parte at kailangan nating gawin. We must be ready to do our part there. Tanong ko lang po, nais po ba natin ng growth sa ating buhay, sa ating church, sa ating paglilingkod?
O kung gusto po natin ng growth, ginagawa ba natin ang parte natin? Kasi growth requires participation. Tandaan po natin yan. Alam po ninyo mga kapatid, maraming Kristiyano gustong lumago. Ang buhay, ang pananampalataya. Pero may kailangan tayong gawin kung gusto nating lumago. Katulad po ng nabasa natin, gusto nilang lumago. O yun, nagtrabaho sila, nagsibak sila ng kahoy para maitayo yung pong mas malaking lugar ng pagtitipon. So may ginawa sila. Alam po ninyo, ang pagpapala at biyaya at lahat ng bagay nang gagaling sa Panginoon, maging ating buhay at kalakasan ay galing sa Kanya. No po? May part talagang Panginoon. The bigger part sa Panginoon yon, gagawin ng Diyos yon. Pero may part, madalas po, may part din tayo. Kailangan nating gawin yung part natin. Katulad po nito, maraming mga Kristiyano, gusto ring lumago, pero ayaw namang gawin ang kanilang parte. Mga kapatid, kung gusto nating lumago, pag-usapan na lang muna natin ang pananampalataya. Simple lang po. Maraming may gustong lumago ang kanilang pananampalataya, pero ayaw naman magbasa ng Biblia. Ayaw gawin ang parte. Ayaw manalangin. Nananalangin nga, pero parang mamuking dagawan. Bali po itang mamuking dagawan. Ayun. Pasensya na po kapag pangan yun. Nananalangin nga, pero lumalabas lang sa ilong. Ganun lang. Parang hindi mang conversation. Ano po? Gustong lumago, tanungin mo, pero ayaw namang maglingkod. Ayaw namang makibahagi sa mga gawain at ginagawa para sa Diyos. Gustong lumago, pero tamad naman mag-attend. Pasensya na po kayo sa mga salita. Pero let's just be real. Gusto na lahat na lumago, pero ayaw namang gawin ang parte natin. Mga kapatid, kung gusto natin lumago, may mga bagay na kailangan talaga tayong gawin. May mga bagay minsan, nasabi ko nga po kanina, kailangan putulin. Katulad po nun, gusto nila lumago, nagputol sila ng kahoy. But sometimes po, pag gusto natin lumago, kailangan nating talagang make our effort para putulin, hingin sa Panginoon at tanggalin. May mga tatanggalin sa buhay, may mga itatayo at i-build. So, may part po tayo. Maraming mga Kristiyano, gusto lang ng paglago, pero ayaw naman mag-obey. So, paano po yun? Tandaan po natin, growth requires participation. You want growth? Gusto mo makibahagi sa paglago? Ang question ngayon po ay, willing ka bang makibahagi at gawin yung bahagi mo? That's the question. Pero makita po ninyo sila, binabasa po natin dito, lahat sila, kita po ninyo ang puso, pumunta sila sa Jordan. Galing sa sarili po nilang desisyon. At sila po ay nagtrabaho doon para sa Panginoon. May sakot ba sila? Wala. Ginagawa ba nila yun para sa kanilang sarili? Hindi. Paglilingkod yun. It's their desire na gawin yun para sa Panginoon. No po. May part, ginawa nila ang kanila pong parte. Because growth requires participation. No po. Now, sa buong kwento pong ito, tatalon lang po ako sa verse 5 na kasi po yun po ang gusto kong i-highlight banda. Sa kwento pong ito, yung I think po na pinakamasakit siguro o malungkot na salita, ay mababasa natin sa verse 5. Hindi yung nawala Hindi yung nahulog siya o nasira siya. Pero yung hiram lang siya. I think that's the most, the most heavy word or phrase in that particular verse. No? Sabi po kasi dyan, nabasa naman po natin ang kwento. Just try to imagine, haba pong mamalakol yung makanyan, bigla yung may tanggalit ang buntok. Salamat po kayong dinog pa ken tao. Kasi nundog pa kayong may itong ken tao ito, may manasagit. Pero may wala yun. Ang nangyari po, nasira lang yung axe. No po. At yung nasira, kung sa'yo yun, wala masyadong problema. No po. Pero kung hiram yun ang sinabi ko po kanina. Parang po maramdaman natin yung medyo pakiramdam ng teksto, yung binabasa natin. No? It was borrowed. Just try to imagine first po. Hiniram mo lang. Tapos habang magobra ka, para kang Lord ha? Yung gagawan mo. Bigla pong may sira o kaya may wala. Ano po kayang mararamdaman natin? Kaya ganoon na lang po yung panic ng tao pong ito. Yan po ang pinakamasakit na phrase dyan. It was borrowed.
Nawala ang isang bagay na hindi naman sa kanya at hiram niya lang. Yung hindi po niya pagmamayari. Alam po ninyo kung bakit may panic na nangyari at bakit parang may emotion, sobrang emotion dyan? Bakit parang may takot dyan at pangamba? Kasi po, may pananagutan siya eh. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ako mabuti. Gusto ko lang idiin yan. Ang isang bagay na ipinahiram sa'yo, at kung humiram ka ng isang bagay, kasabay nun, yung pananagutan mo o yung responsibility mo na alagaan, ingatan, at balang araw o may panahon na ibabalik mo yun ng maayos. May pananagutan. That's being responsible, di po ba? Kasi po, kung wala kang pakialam, paboran mo yan, diyang indamkya mo, balang po yan ka-responsably. We are responsible sa isang bagay na ipinahiram sa atin. Ngayon po mga kapatid, gusto ko lang pong diinan ito. Connect lang natin sa buhay natin. Alam po ninyo, gusto ko lang i-remind tayong lahat, ng lahat ng bagay na meron tayo, ay hindi naman talaga sa atin, galing talaga sa Panginoon. Even the Bible, tawag sa atin, stewards lang. Tagapangalaga lang. Kahit po lahat ng bagay, kahit ang mismong pamilya mo, pag-usapan natin kahit buhay nating taglay, hindi talaga sa atin. Ipinahiram yan sa atin. At dahil po yan ay sa Panginoon, at we are only stewards of it, ibig sabihin may pananagutan tayo, mga kapatid. Kaya nga, subukan po nating isipin ulit. May mga bagay po bang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ngayon na nawala, nasira, lumubog na sa tubig, hindi mo man napansing wala na. Parang wala lang tayong pakialam, pero wala na pala. Pero, tandaan po natin, ang lahat ng bagay nga galing sa Panginoon at may pananagutan tayo sa Kanya. Everything that we have, our life, our family, our children, our ministry, our talents, everything belongs to God. At alam po ninyo, isang araw, one day, ipagsusulit natin ito. At isang araw po, ibabalik natin sa Panginoon ang lahat ng ito, kasama ang pagpupuri at parangal para sa Kanya. Kaya nga po, isipin natin mabuti yan, mga kapatid. How we treat these things na binigay sa atin ng Panginoon, mahalaga na ayusin natin yung pong pag-handle ng mga bagay na ito. Alam ko po, we have the ability to blow things up. What I mean is, madalas po pumapalpak tayo. Pero, ang panalangin ko po, magkaroon tayo ng sense of responsibility. Na kapag ka may nawala, kailangan nating hanapin at gumawa ng paraan para maibalik, lalo na kung ang nawala ay napakahalagang bagay. Kasi po, maraming mga tao na wala na, parang wala lang eh. At kapag ma-realize mo kung gaano kahalaga yung nawala, napakahirap ng ibalik. Kasi in the first place, nung nawala, hindi mo agad dinanap. At marami pong ganyan. Sa pagbabasa po natin ng talata, buti na lang po yung tao, pagkawala nung axe, alam niya kaagad na wala, at tinawag kaagad niya si Elisha. Buti na lang po, ganun ang nangyari. Pero marami pong mga tao ngayon, marami mga Kristiyano ngayon, matagal nang wala, hindi man nila hinahanap. At kapag kailangan ng hanapin, tatanungin ngayon, saan ba nawala? Hindi mo na alam kung saan nawala kasi masyado na matagal. Kaya kapag po napansin mo nang wala at alam mong mahalaga, kaya kailangan hanapin mo na ngayon at hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Kasi nga po, habang tumatagal itong wala, mas mahirap na itong hanapin at maibalik. Kaya kapag naramdaman mong wala na yung init ng pananalangin, mo na pwedeng ipagpabukas pa. Tapos isipan mo po magbalik yaring kusa. Hindi po ganoon. Kailangan na tayong lumuhod sa Panginoon, tawagin ang Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon para yung nawalang joy, yung nawalang peace, yung nawala sa atin ay maibalik kaagad. Kasi makita po natin, nagtanong si Elisha eh, nasaan ba nawala? Naiturong mabilis eh, kawawala lang kasi eh. Fresh pa eh. Pero kung matagal na yun, isang buwan na yun, baka kalingman mo nung nakunin. Ganun po yung isang bagay na kailangan nating malaman. Dapat hindi na natin pinatatagal pa. Lalo pa po kung ang isang bagay ay napakahalaga.
Naisip ko po yun eh. May mga, buti po tao doon, nagsisibak po siya ng kahoy. Just try to imagine. Tapos po, biglayang, ay, balik ko lang po yung ano. Para medyo mas may emotion yung kwento. Just try to imagine, tao. Di po nagsisibak siya ng normal ng kahoy. Tapos po, nung pagganyan niya, parang may kakaiba kasi wala na yung bigat. Napansin niya kaagad. Pero, marami pong Kristiyano ngayon at mga tao ngayon sa kasalukuyan, buti na lang yung tao kaagad niyang lalaman eh. Pero marami po sa kasalukuyan, mga Kristiyano at mga tao na hataw pa rin ang hataw, pero wala na yung talim. Just try to imagine. Imagine po ninyo yan, kung hindi niya napansin, pukpuk niya ang pukpuk. Pukpuk niya pa rin pukpuk, pero wala na yung taram. Sayang ang ginagawa. Walang kwenta. Pagod lang, pero walang nangyayari. Marami pong ganyan, mga kapatid, kahit sa pagiging Kristiyano. Attend pa rin ng attend. Kanta pa rin ng kanta. Taas pa rin ng taas ng kamay. Pero wala na pala yung init, yung pag-ibig sa Panginoon. Wala na yung passion. Kasi mga kapatid, don't get me wrong, pwede mo kasing gawin ang lahat ng yan, pero walang pag-ibig eh. Nakuha po ninyo? Sayang ang ginagawa natin, mga kapatid, kung yung talim na pinakamahalaga ay nawawala na pala. Kaya kailangan po lagi nating chinecheck, mayroon pa ba nandun pa ba yung hunger and thirst? Nandun pa rin po ba yung gana, yung joy, yung excitement? Kasi baka wala na, ginagawa mo pa rin yung dating ginagawa mo. You still do the same action, but yung edge o yung talim, wala na siya. Kaya nagtataka ka ngayon, bakit pagod na pagod ka pero parang walang nangyayari? Kasi wala na pala yung pinakamahalagang bagay. At marami pong ganyan, napagod lang, pero wala. Kaya mga kapatid, it's time siguro po this morning to check our hearts. Baka po nasanay lang tayong kagagawa ng mga bagay na ginagawa natin, pero yung pag-ibig, wala na. Ano man ang ating ginagawa sa Panginoon, kailangan may kalakip na pag-ibig para sa Diyos. That is our motivation why we do things for the Lord. Kasi po, masasayang ang lahat, mga kapatid. Kahit pa po gumagawa ka ng isang bagay, pero kung wala na yung talim, yung mahalagang bagay, wala na yung pag-iibig, wala na yung dating init, wala na yung kagalakan, yung excitement, yung joy, wala na lahat ng yan. Pwede ka pa rin gagawa, mag-attend, pero burn out na ka pala. Pwede po kasi yun eh. At habang ginagawa ko po ito, medyo mabigat sa puso ko kasi po, hindi ko naman sinasabing meron ditong ganun. Pero baka po meron. Kaya nga po, bilang po isa sa mga pastor po ninyo dito, ay tumutugon ako sa panawagan ng Panginoon ngayon pong umaga na ipaalala sa ating lahat. Tama, nakikita ng Diyos ang ating ginagawa. Pero siguraduhin pong nandoon pa rin ang talim. Kasi nga po, kahit po magtaas tayo ng kamay, maglingkod sa Panginoon, tugtog gagay tuturo ka rin. Pero nung alane po itang lugod kang puso, pwede kasing gawin ng isang tao isang bagay, pero walang pag-ibig, para kang ganyan. Gawa ng gawa, pero walang talim at walang mangyayari. Walang magiging bunga yan. No po? At ang mahirap pa po niyan, kung tawagin ng Biblia yan, fool. Foolish yan, foolish act. Kasi po kung ikaw, nakakita ka ng ganyan, sumisibak siya ng kahoy, tapos wala naman yung talim, kahoy lang to kahoy, pag-isipanan may pong ating aliwa kayo yan Just try to imagine. Because that is foolish. Why? Napapagod lang. Walang mangyayari doon kahit anong gawin. Mapapagod lang. Mababurn out ka lang kapag kaganyan po. No? So, that's just a reminder. I pray po na nakuha po natin yan. Hindi ko po sinasabing kayo yan. Pero I'm asking everyone na i-check natin ang ating sarili. Baka kasi po kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Kasi nakikita niyo yung ginagawa natin at baka napapagod lang tayo at gusto ng Panginoon na magkaroon ng bearing o bigat yung ating ginagawa. Gusto ng Panginoong maibalik muli kung may nawala. Ano po, sa atin. So, yun po. Marami pa po ako sinulat dito, pero gusto ko lang pong i-highlight yon. No? Marami po kasing Kristiyanong ganun. Hawak pa rin yung kahoy,
They still do the same things that they do, pero nawala na po yung tarim. Dry na, empty na. They still do it, but dry na siya. Empty na. Wala nang fire, wala nang pag-ibig, walang apoy, wala na yung excitement. Hindi na kagaya ng dati. Sabi ko nga po, hawak pa rin nila yung handle, kaso handle na lang. Wala na yung talim. Ang panalangin ko po, makita tayong lahat ng Panginoon na mayroon pa rin ganon. Yung pag-iibig natin, yung apoy natin sa puso, yun po ay hindi dapat mawala. Kasi pag nawala po yan, madalas po hindi mo man mapapansin. At hindi po yan minsanan lang mawawala, gradual yan. Kaya kailangan po kapag ka po pawala na ng konti, mararamdaman mo dapat. Dapat we should be aware of that. No po? Ayan, ang mahirap po yung hindi tayo aware. Ano bang mga bagay na pwedeng mawala? Yung joy po natin, passion natin, yung love natin for the Lord, yung enthusiasm natin sa paggawa ng mga bagay na ginagawa natin, sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Yan, mga bagay na pwedeng mawala. Yung first love natin na sinasabi ng Biblia. Mayroong isang church in the book of Revelation. Ang sabi po ng Panginoon, nakikita ko lahat ng ginagawa ninyo. Marami silang good point, pero isa lang ang masasabi ko sa iyo. Nawala ng unang pag-ibig mo. You have lost your first love. Napakaraming Kristiyano ganun. They still do the same things that they do. They think that they're doing it for the Lord, but the love is not there anymore. Napakahirap po niyan, mga kapatid. We are focused, of course, sa spiritual things. Pero mga kapatid, pwede rin po nating i-apply ito sa iba bagay. Baka po kasi kinakausap din tayo ng Panginoon. Huwag naman po sana, mga kapatid. Umuwi ka pa rin sa bahay mo pero wala na yung pag-ibig. Dapat sanang regalo ng Panginoon ng pamilya pero wala na yung acts na wala na. Pero ito ang good news. Hindi ko mo nawala, tatanggapin na lang nating wala na. At mag-move on na lang tayo. May mga bagay na nawala pero kaya pa rin palabasin at palitawin ng Panginoon. That's the good news about it. No po? Kasi po may mga bagay na nawala, pero ipinagkatiwala ng Panginoon na dapat pa rin nating ilaban sa pananalangin kasi pwede pa rin ibalik ng Panginoon. Halimbawa po, yung pamilya po ninyo nasira. Di po ba regalo yan ng Panginoon sa atin at ipinagkatiwala sa atin? Ano, tatanggapin mo na lang lumubog na siya? Hindi mo man siya ilalaban? Hindi mo ka man lalapit sa Panginoon at sasabihin, Panginoon, na wala po. Of course po, may mga bagay na dapat nating ilapit sa Panginoon at ilaban pa rin. No po? Yung pangarap natin para sa pamilya, yung mga anak po natin, papabayaan na lang natin, mag-move on na lang tayo, na wala na kasi. Hindi po, alam natin, yan po ay pinagkatiwala sa atin at alam natin kayang-kayang ibalik ng Panginoon ang mga bagay pong ito. So, we are not just talking about things in the church. We are also talking about things na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na baka po nawala o ninakaw ng kaaway po natin. Ang diablo po, yung mga bagay ni pinagkakatiwala ng Panginoon, sinisira at ninanakaw at minsan po nawawala dahil po kinuha. Pero kaya pong ibalik yan ng Panginoon. Katulad ng atin pong pinag-aaralan po ngayon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung alin ang nawala sa atin. Pero, alam po ng Panginoon yan at kaya ng Diyos na ibalik ang mga bagay na nawala. Makita po natin yan sa kwento. No? God can restore what was lost. Yan. Pero, bago po ma-restore at lumutang ulit, meron pong kakaiba dyan eh. Balikan ko lang po yung text. No? So, nasabihin po na lumubog yung pong mahalagang bagay doon po sa tubig. Pwede naman po kaagad na iangat ni Elisha ang kanyang kamay tapos lutang kaagad. Pwede po yon. Pero there are details na hindi natin pwedeng palampasin sa kwento. Pagka po ang Biblia naglagay siya ng detalye, importante yung detalye, hindi pwedeng palampasin. So meron pong detalye dito na ayaw ko lang palampasin. Nang sabihin po ng tao na lumubog na yung axe head, ang tanong po ni Elisha, the man of God, meron siyang tanong. Ito po yung tanong. Where did it fall? Yun po yung tanong. Saan ba siya nahulog? Napakagandang tanong po yan, mga kapatid. Saan ba banda nawala? Paano ba nawala? Ano po?
Bago po kasi nangyari yung miracle ng paglutang nung axe head, bago lumutang at nakitang muli yung nawawala, nagtanong muna po si Elisha dyan, saan ba ito nawala? Paano nawala yan? Saan banda nawala? That's the question. Alam po ninyo mga kapatid, may aral po dito eh. Hopefully po makuha po ninyo. Kung gusto po nating maibalik ang anumang bagay na nawala, kailangan po muna nating balikan kung saan ito nawala. Kasi usually po, dun din mo rin makikita muli. Nakuha po? Kung nawala po ang init natin sa Panginoon at gusto nating mapanumbalik itong muli, siguro po magandang tanungin din natin ang ating sarili, kailan ba tayo tumigil manalangin? Kailan ba tayo tumigil gumawa para sa Panginoon? Kailan ba tayo nanlamig? Kailan ba natin pinayagang pumasok ang kasalanan sa ating buhay? That's the root cause of the problem. Balik ulit tayo doon. Kasi baka may kailangang ihingi ng tawad, mga kapatid. Kaya kailangan bumalik doon. Kasi hindi naman basta nangyaring nawala lang siya eh. So tinatanong ngayon ng Panginoon, kung may gusto kang maibalik, mga kapatid, baka ang tanong ngayon umaga ng Panginoon, paano ba yan nawala? Saan ba yan nawala? Baka po ang panalangin natin, Panginoon, balik mo ulit yung relationship namin sa pamilya. Ngayon po ang unang tanong, saan ba banda nawala yan? Paano ba nangyaring ganyan yan? Baka may mga nangyari na kailangang ilapit sa Panginoon, ihingi ng tawad sa Diyos, kasi minsan po kailangan ng repentance before the restoration eh. Kailangan mong bumalik doon. Tama nga, may mga nagawa nga akong mali, may mga nasabi akong mali. Yung mga ganun, there you will realize the root cause. And then God will, instruct us what to do next. Kasi po, baka may mga kailangang itama dun sa lugar o papaano ba nawala at nangyari ito. Kasi po, dun tayo natututo eh. Kasi po, kung hindi tayo babalik doon, bakit nangyari yon, saan nangyari yon, kung ibalik man ng Panginoon yan, mawawala pa rin. Kasi po, hindi ka matututo eh. Kailangan mo malaman paano ito nangyari para maiwasan mo na sa susunod kung ibalik man ito ng Panginoon. Nakuha po natin. Kasi po, kung halimbawa po, you are asking for God to restore your family, pwede niyang i-restore yan ngayon. Pero kung wala kang lesson na nangyari at walang nagbago, yung mga pagkakamali kung bakit nasira dati ay hindi po na itama, masisira ulit yan sa parehong dahilan. Kaya minsan po kailangan tamang mo ring i-ask, makanano kumiras kang sitwasyon na ini? Baka tintang pagkukulang. Baka po matagal ka talagang hindi na nalangin. O ngayon po, pag restore ng Lord, yan balo mo na maging bunga na ng mo pa manalangin, makanita. Baka po pag revisit natin, paano nga ba talaga? Paano po ba tayo nahulog doon sa pit pong yun? So, where did it fall? Saan ba tayo na-fall? Saan ba banda? Bakit ba? Ngayon, kapag ka po may kailangang ihingi ng tawad, kailangang itama, lapit tayo sa Panginoon. Kailangan may pagpapakumbaba sa ating mga puso. At buti na lang po yung tao, alam niya kung saan. At itinuro niya. At nang ituro po niya yon, kung saan po nawala yon, nag-start na po yung restoration. May sunod po ako dito. I don't know if makaka-relate po ako kayo. Pero may isang bagay po na narealize ako dito, that God starts restoration by helping us identify where we drifted. Drifted po, saan ba tayo naligaw? Saan ba tayo na nagkamali? Ayaw ng taong rene-revisit yung pagkakamali, di po ba? Kasi ma-pride tamo eh. Eh tamo buri pong akit na itang magkamali eh. Ang gusto lang natin, ma-fix ka agad. Pero yung balikan nyo, nataminin na nawala ko po sa ganitong paraan, it takes a humble heart to do that. At alam po ninyo, wala naman dapat ipagmalaki at pagbataas sa harapan ng Panginoon eh. Kailangan po, maging humble tayo to accept it na wala ko po, Panginoon. Na wala ko po sa ganitong paraan. And then allow God to heal you and to restore what was lost. Na po. So, may nakita po tayo dyan na
pamamaraan po ng Panginoon kung paano, pamamaraan ng Diyos kung paano po nangyari yung miracle. Remember po, it's not Elisha who has done the miracle. Gusto ko lang po linawin yan. Si Elisha po ay instrument lang ng Diyos. It's God. No po? Para po hindi tayo malito at maligaw. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Kapangyarihan ito ng Diyos. Ginamit lang niya si Elisha. At lalong hindi po yung kahoy ang naging dahilan ng milagro. Ang Diyos po yun. Ginamit lang niya yung kahoy. Alam po ninyo, ang tao po kasi, madali tayong tumingin sa mga bagay na akala nating yun ang pinanggagalingan nung pagbabala, nung milagro. Kaya nano-nano po sa sambanda rin tao eh. Kasi po, ingakakita mo ito. Pero gusto ko lang pong linawin, ang Diyos ang lahat ng ito. Even Elisha did not claim na siya ang may gawa. Ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. Gumamit lang po siya, gumagamit ng iba't ibang kapamaraanan para dito. At dito po nagkataon na si Elisha ang lingkod na kanyang ginamit at stick o wood, a piece of wood, ang ginamit niya para po mapangyari yung miracle. No? So, pumutol po si Elisha ng stick, ng wood. Of course, stick is a wood. At inihagis po niya doon sa tubig at doon po naibalik yung nawala. Which is the axe. Yun po yung nag-float yung axe head. Kaya po yung title natin, The Story of the Floating Axe Head. No po. Alam po ninyo, naisip ko lang po, though I pray na maintindihan natin ito. Marami po sa lumang tipan ay salamin ng mga bagay na mangyayari. There are things that are written in the Old Testament na minsan po has a double meaning. Mayroon palang sinasalamin. No po. And ako po, I believe that one thing that we can look at is, dito po kasi God used a piece of wood to restore what was lost. In the New Testament po, kapag sinabing wood, we can remember the cross. Because the cross is wood, made from wood. And we can see, parang it's a reflection of what will come. Kasi po, yung pong nawala dahil sa kasalanan, ibinalik ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. It's still a wood. But the cross, yung po mismong cross, hindi naman yun ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang gumawa. Kaya gusto ko rin po linawin yun. Na nang minsan po, we are so fascinated with things, we forget yung talagang kung sino, kung ano. Alam po ninyo mga kapatid, there is a power in the message of the cross. Because kung anong ginawa ng Panginoon. Pero yung mismong krus lang, ginamit yan ng Panginoon. Pero, wala sa krus yung mismong kahoy o bagay, yung kapangyarihan, nasa Diyos mismo. Pero makikita po natin yung parallelism ng salita ng Panginoon. Alam po ninyo, ang kaaway po, kinuha sa atin yung isang bagay na napakahalaga. Yung buhay natin at relasyon sa Panginoon, ginamit ng kaaway ng dyablo ang kasalanan para makuha yon. At ang Panginoong Jesus, restore niya yon at ibinalik muli sa atin sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, Jesus has restored what was lost. Same din po, gumamit din siya ng gawa sa kahoy para ibalik po yun. And now po, I can just appreciate how faithful God is. Kung yung bagay na yon na pinakamahalaga, na nawala sa atin, kasi po nung nagkasala ang tao, yung pong pag-asa nating makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan, nawala yun eh. Yung buhay na taglay natin, ang tawag nga sa atin, death nga ang tawag dun eh, ng Biblia. Ang kamatayan po kasi sa Biblia, ang talagang kahulugan nun ay pagkahiwalay sa Diyos. Yun po yung meaning ng death, separation from the Lord. So the Bible tells us that sin, the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. God is the giver of life, pero ninakaw yun ng kaaway. Nakuha po dahil sa kasalanan. Ngayon po, ibinalik yun ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. So I just want you to appreciate it.
kung gaano po ang Panginoon. At kung yun po'y ginawa niya para sa atin, ibinalik niyang muli yung pong freedom, yung buhay, na ninakaw ng kasalanan at nawala, lumubog na yun eh. Wala na halos pag-asa yun eh. Ang pag-asa mo na lang, mamatay ka sa kasalanan mo, kaso isang buhay lang tayo. Wala talagang pag-asa yun. May namatay para sa atin. At yun ang ating Panginoong Jesus. No po. Kung yun ay ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan, malit na bagay lang yung mga bagay na nawawala sa iyo ngayon na hindi babalik. No? Magdududa pa ba tayo kung kayang ibalik ng Panginoon yan? Yung nga pong nagkasala tayo at dapat sa eternal death na tayo, nawala yung ating buhay at ng ating freedom, binalik ng Panginoon, mas mahirap ibalik yon na ibalik ng Panginoon. Magdududa pa ba tayong maibabalik niya yung mga bagay na nawala sa atin ngayon? Kailangan lang po ma-identify natin ito, mga kapatid. Kaya ang panalangin ko po, pag uwi natin mamaya sa bahay, subukan natin kausapin ng Panginoon. Hindi natin magagawa lahat ng yan ngayon. Pwede natin i-start ngayon po yan. Pero kailangan ng panahon yan. So pag uwi po ninyo sa bahay, maaari po, sige, pwede, bago matulog. Kausapin natin ng Panginoon. And let's just ask God na saliksikin ang ating puso. At sabihin sa atin kung may mga bagay bang dapat nandyan pero nawawala na pala na hindi man natin napansin. So let's just ask ourselves yung mga question na, Lord, same pa rin ba yung init, yung pag-ibig, may excitement pa rin ba? May joy pa rin ba? Yung mga bagay na pinagkatiwala po ninyo, Panginoon, na-handle ko po ba ng tama? May mga nawawala po ba dito? May mga nasira na po ba? Kapag ka may na-identify ka, sample with the help of the Holy Spirit, now you can ask God to restore it. Kasi po, you can never ask God to restore something na hindi mo naman alam na nawala o hindi mo naman pala na alam na nasira. Kailangan you identify that it was lost, nangyari yon, at sabihin natin sa Panginoon, papaano? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung kailangan humingi ng tawad. And let's just ask God, Lord, alam ko po na kaya po ninyong ibalik ulit ito. Panginoon, nawala po yung good relationship ko sa aking anak, sa aking asawa. Inaamin ko po, Panginoon, nawala po ito dahil ganito, nagkasala po ako. Panginoon, ngayong oras po ito, hinahingi ko po, ibalik po ninyo. At kapag binalik po ninyo, I will handle it well ngayon. Hindi ko na hahayaang mawala pa ito. Kung halimbawa po, you are praying, Lord, yung dati pong pag-ibig sa aking puso, yung excitement ko, yung init ko, para sa iyo, ibalik po ninyo, Panginoon. Kailangan po, kapag nananalangin tayo ng ganun, may desire din tayo na hindi ko na po yan hahayaang mawala ulit. Yun po. Kaya po ngayon po, I don't know kung naintindihan po ninyong lahat ng ito, but this is the best way that I can deliver it. And I pray that the Holy Spirit will help us all na ipaliwanag po ito in the context of what is happening in our lives. Kasi iba-iba po yung ating mga sitwasyon sa buhay. Pero kung ano man po ang sitwasyon natin, baka nangungusap ang Panginoon sa kung ano mang sitwasyon na kinabibilangan po natin ngayon. Maaari pong hindi natin kailangan yung bagong ganito, bagong trabaho, bagong ministry, hindi natin kailangan ng bagong church. Ang kailangan natin ay manumbalik yung dati. Minsan hingi tayo ng bago. Ngayon pa lang kailangan na ay manumbalik yung nawawala. No po. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa presensya ninyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, sa mga salita po ninyo. Tunay po na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin ngayon pong umaga. Salamat po, Panginoon, na pinaalala mo sa amin na kaya mong ibalik ang anumang bagay na nawala. Sa kwento pong ito, Panginoon, na amin pong binasa sa inyong salita, marami kaming pwedeng matutuhan at may apply sa amin pong buhay.
Narinig namin ang mga salita ninyo, napag-aralan namin ito. At ngayon po, Panginoon, ang aking panalangin bilang yung lingkod ay patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Bilang yung lingkod, Panginoon, ang aking kakayahan po ay limitado. Pero naniniwala po ako, Banal na Espiritu, na ikaw po ang lubos na magpapaliwanag sa puso at isipan ng bawat isang naririto at nakikinig sa kung ano ang nais ninyo. Alam ko po, Panginoon, nangungusap ka sa bawat isa. Ikaw ang magturo sa amin, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na ma-pinpoint kung may mga bagay man na dapat nandito pero nawawala pala sa aming puso at nawawala sa aming buhay. Dalangin namin ang mga bagay na mahalagang ito, kung nawawala man ay maibalik, Panginoon. At tanging ikaw lamang ang makapagbabalik nito. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, to identify kung paano ba ito nawala upang sa gayon, kung kailangan po naming may baguhin, kailangan naming humingi ng tawad, ay magagawa po namin. Willing kaming magpakumbaba sa inyong banal na harapan, Panginoon. Alam ko po, ang bawat isa na naririto, we have different circumstances, Lord, sa buhay. Iba-iba yung kwento namin, magkakaibang mga karanasan namin, mga nangyayari, sitwasyon. Pero alam namin ang mga salita po ninyo ay lagi pong naaayon at napapanahon sa amin pong mga pangangailangan. Kaya patuloy ka pong gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa na naririto. At sa amin pong pag-alala ngayon sa inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, we have also talked about that kanina, kung paano ka po, Panginoon, namatay para sa amin. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Upang maibalik ang nawala dahil sa kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa. Sa aming pag-aalala nito, as we do the breaking of the bread, dalangin namin na linisin mo ang aming puso at ang aming isipan upang sa gayon maging karapat-dapat ang aming gagawing pag-aalala sa iyong dakilang kapahayagan ng pag-ibig para sa amin. Patuloy ka pong matanghal sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Manatili po tayo sa diwa po ng pananalangin at pagsamba habang hinihintay natin ang mga communion elements po na ibibigay ng ating mga deacons.